Magandang araw ho, mga kapatid. Good morning. Pag-usapan natin si Colonel Grijaldo na ako tingin ko talaga to bataan ito ni Senator Bato de la Rosa. Now, kung napanood ho ninyo yung hearing, di ba? Talagang siya yung unang-unang tinawag ni Bato de la Rosa, and then yung introduction na ginawa ni Bato, exciting talaga siya. Excited talaga siya sa ginawa niya. Na hindi nga niya malaman kung ano yung mga sasabihin niya Kaya he ended up na saying na, o sige, bahala ka, i-share mo kung ano gusto mong i-share sa committee ito. Kasi yun pala, ito pa, throughout, his time, he was reading his testimony. Ganun ang ginagawa niya. Basa-basa. So, sino ang nag-prepare ng kanyang testimonya? Si Bato de la Rosa ba? Yan yung mga nakikita ko sa SOCMED kanina Si Bato de la Rosa ang nag-prepare ng kanyang testimonya. Kasi ito nabibenepisyo rito si Bato de la Rosa. 'Di ba? Ngayon, isa raw sa binanggit nito ni Grijaldo, ang ginawa raw po nito ni Dan Fernandez ay sinubukan po siya na impluwensyahan. 'Di ba? Impluwensyahan siya sa kanyang testimonya. 'Yun. Alright, so sulat. Sabi ng House Quad Committee na pawang kasinungalingan, ito yung reaction nila ni Police Colonel Hector Grijaldo sa pagdinig ng Senado kaugnay sa war on drugs ni dating Pangulong Duterte noong Lunes, October 28. Isiniwalat ni Grijaldo na pinilit umano siya at hinaras nina Dan Fernandez at Abante para i-corroborate o suportahan ang affidavit ni dating PCSO General Manager Royina Garma patungkol sa reward system ng war on drugs. Ayon sa Quadcom, matatawag itong demolition job at pag-atake para i-discredit ang kanilang komite. Tama po. Totoo naman yun Katunayan, ang nakikita ko nga po rito na isang motibo niya, dahil po kasi, di ba, siya ay kasama po sa natanggal sa pwesto o na-relieve sa pwesto. Yan. Ito ho yung balita noong October 1, 2 PDEG cops tinanggal sa pwesto sa gitna ng muling pag-imbestiga sa pagkamatay o pagpatay kay ex-PCSO Board Secretary Barayuga. So si Barayuga, ito yung taga-PCSO na tumututol doon sa operation ng illegal na tawag dyan, yung sugal, parang nakalimutan ko ng saktong ginawa, parang wetting yung dating ganyan, pero online. So pinatigil po ito kasi naging masyadong nabulilyaso na. Itong mga involved po diyan, hindi naman kasi nagbabayad ng buwis. Okay, yung STL yon, correct. Ngayon, yan, perya ng bayan. So anong nangyari, nung napatigil yan, nagalit sa kanya kasi etong ibang mga PCSO member daw nakakatanggap ng pera mula sa kanila, imbis na isubmit nila sa PCSO, napupunta sa bulsa ng mga opisyales. So sinuspindi ni Duterte indefinitely. Nagalit. At yun nga, pinatira siya. Okay? So yun yung kwento doon. Now, eto. Sabi dyan, sa press briefing ng Kamkrame, sinabi ni John Fajardo na naglabas ng relief order kina Santi Mendoza at Colonel Hector Grijaldo noong Biyernes, September 27. Okay. So una rito, pagdinig ng nakarang linggo ng House Quad Committee or Quadcom, idinawit ni Mendoza si dating PCSO General Manager Garma sa 2020 assassination kay Barayuga sa Mandaluyong City. Okay? At ang sa bandang dulo, sabi rito, samantala, si Grijaldo naman ang nakaupong Chief of Police ng Mandaluyong City nang mapatay si Barayuga. Okay tayo rito. Isinalaysay ni Mendoza na tinawagan siya ni National Police Commission Commissioner Edelberto Leonardo noong October 2019 at sinabing si Barayuga ay isang high-value target dahil sa umano'y kanyang kaugnayan sa illegal na droga. Grabe, no?
Pag sinagasaan mo yung kanilang tropa talaga, bigla ka mai-involve sa droga. Yan. Sinabi din ni Mendoza na nakumbinsi siya ni Leonardo na kausapin ang police informant na si Nelson Mariano at alamin kung makakahanap siya ng makakatsugi kay Barayuga. At siniwalat pa din ni Mendoza na kumuha si Mariano ng isang nagngangalang Loloy para isagawa ang pamamaslang kay Barayuga sa Mandaluyong City noong July 30, 2020. Okay? Ngayon, ang nangyari pa nga ron, di ba? Tinitiktikan nila si Barayuga. Kaya lang, nagpa-public transport, nagko-commute. So, para talaga madali nila, inisyuhan ng sasakyan. Tapos, doon sa Mandaluyong, merong isang sasakyang pula nag-cut para magminor si Barayuga. At yun na nga, nakapwesto na itong bumubuntot sa kanya na riding in tandem. Actually, hindi nga riding in tandem yun. Mag-isa lang yun eh. Kaya lang halatang-halatang sanay sa pamamaril na talagang sabihin ng pulis o sundalo siya. Okay? Ngayon, ang isang posible na dahilan dito ay gumanti ito sa Quadcom. Kasi nga, matagal na hong nananahimik yung kaso na yan eh. Diba? Hindi siya nasangkot. Pero nung magkaroon ng investigation sa Quadcom, eto na. Na ano siya, nadali na kasuhan. And then, naalala niya na pwedeng pasamain ang imahe nitong dalawa. Kasi totoo naman daw po na nangyari, sabi nga ni Dan Fernandez. Totoo naman na nangyari yung lang po sa ating mga kababayan. So, may nangyari nga po bang private meeting about dun sa statement nga with Grijaldo? And ano po kaya yung reason, kung meron man, na bakit siya kailangang ipatawag in private? Si Grijaldo po. Well, mahaba yung sinabi po ako na Abante. Unang-una talagang there was a incident na talagang pinatawag namin siya. Pero not on our own volition. Because it was Colonel Garma, as what I'm saying sa mga interview sa akin, that asked na kausapin si Colonel Grijaldo. Kasi si Colonel Grijaldo, according to Colonel Garma, is a friend of her. So, sabi namin, tama-tama, andun si Colonel Grijaldo. So, tawagin na natin. So, it was at the back of the Quadcom. So, nang kinausap namin siya, sabi ko nga kay Chairman Abante, kausapin natin. Kasi nga, kaibigan daw, siya makakapag-confirm ng mga affidavit na ginawa niya doon sa supplemental. So, what we did was, yung lawyer, sinabi namin na pumunta para in the spirit of transparency. Kasi mahirap naman na kami lang. Kasi Okay. So, kanina, there was an interview ni Abante at talaga namang sinunog ni Karen Davila si Abante tungkol nga dyan. Kasi, parang ini-insist ni Karen na walang kasamang abogado etong si Grijaldo nung kinausap nila at ipinatawag. Now, isa lang gusto ko lang i-address doon eh. Sinasabi nila na mali yung ginawa nitong dalawa na kinausap. Tandaan natin, hindi po judge etong dalawa. Okay? Silang dalawa ay nagsasagawa ng investigation. Natural po sa investigador ay kausapin yung taong kanilang iniimbestigahan. Okay? Normal lang naman yun. And again, meron naman pong presensya ng dalawang abogado po ni Garma. Now, kung iniisip naman ni Karen Davila na na hindi pwedeng gamitin na dahilan na may abogado doon, ibig bang sabihin ni Karen Davila, ipapahamak ng dalawang abogado at kasabwat sa madaling salita nito nila Dan Fernandez at ni Abante etong dalawang abogado ni Garma? Palagi ko hindi kasi nasasalalay po diyan pag nagkabulilyasuhan, masasalalay dito yung kanyang lisensya sa pagiging abogado. Hindi lang naman ito yung kaso eh. After ng Quadcom na yan, di ba? Nang ibang isyong ito. O, ibang kaso na naman ang hawakan nila, ibang tao na naman, panibagong trabaho. O, kailangan nila yung kanilang lisensya. Kaya I don't think na tama yung posisyon doon ni Karen Davila sa kanyang interview at pagsunog diyan po kay Abante. I don't know kung kanina yung interview na yun eh. Pero napanood ko yung interview na yun. Dan Fernandez. Kasi nireklamo nga niya, bakit kinausap? Gawain ba ito ng Quadcom?
Diba? Pero dito pinaliwanag niya yon ni Dan Fernandez. We always see to it na dapat talagang merong kasama. As a matter of fact, yun din ang sinabi ko sa media that prior to the Quadcom hearing, nagkausap kami ni Colonel Garma. And I asked the permission of the chairman to be with me. And he accompanied me para at least transparent talaga yung usapan. Unfortunately, yung sinasabi niyang coercion and harassment, it never happened. Talagang wala namang coercion na nangyari. And ako, natatandaan ko kasi merong isang tao na naandun sa loob pa eh. Aside from the two witnesses at the two lawyers ni Garma, si chairman, saka ako, and then somebody, kilala ko sa mukha, hindi ko lang matandaan kung sino na staff yon. So, we were discussing yung I think it was number 17 na sinabi ko, ito, sabi ni Garma, makukonfirm mo daw yung sa reward system. Naku, wala po kaming alam dyan. Wala po akong alam dyan. So, pinoint ko pa yung iba, yung 1999. Tama yung sinasabi niya. Pero yung kinuers namin siya at hinaras namin siya, kasi ang coercion talagang gagamitan mo ng threat eh. Gagamitan mo siya ng force eh. Kung ginamitan natin siya ng force during that time, di ba? There was still a lot of time for him to react eh. Isa pa, sinabi rin ni Grijaldo eh, na tinanong pa raw siya ni Abante, ilang taon ka pa ba sa serbisyo? 4 years po. Diba? Aba, pwede ka pang maging general. Parang napaka-imposible naman ng ganun. Diba? Pwede ka pang maging general. Alam nyo, may mga certain graduates po tayo sa PMA na sila lamang po ang nakakatung. Ganun ang alam ko ha. Ito hong mga graduate ng PMA, sila yung mga talagang nakakatungtong ng rango ng general up to 4-star general. Pero 1 at a time lang 'yon. Okay? So kung ilang batch sila at magkakaedad pero isa lang po nagiging 4-star general. The rest mga 3-star generals lang. Ano ba 'yun? Major general. Yung iba major problem na. Okay? And then yung mga galing ng PNPA, parang hanggang brigadier general lang yung ranggong nakukuha nila. So, kapag hindi pa sila ganoon kagaling, hanggang colonel lang talaga sila nagtatapos. Unfortunately, hindi niya yung ginawa. At the same time, we cannot do that. Alam mo, it's so unethical for the two of us not telling, yung sa mga chairman, like si Ace, si Chairman Acop, saka si Congressman Paduano, about do sa isyong yon, kung pipilitin namin siyang magsalita. And it will be against sa ating procedure na to bet first yung mga magsasalita para at least sigurado tayo. So yun yung tunay na nangyari. But of course, may din ako sinasabi na issue na yung reason kung bakit niya ginawa yon. Well, yun yung aking analysis dun sa pangyayari. Bakit nila ginagawa to against us? Well, unang-una, demolition yun. Pangalawa, it's an attack against me and against you, and most likely they really wanted to discredit the whole of the Quadcom, and it's quite unfair to all of the members of the Quadcom, especially the chairman. What happened nang invite namin with our own volition na to talk to Colonel Grijaldo because it was asked by Colonel Garma, and sa amin yun ang nakita kong naging repercussion ng ginawa namin. But of course, in every betting that we are doing, we always see to it that there are people around. Okay. So yun ang paliwanag niya ron. 'Di ba? Yun ang hindi ho binanggit nito ni Grijaldo. Na may mga iba pang tao roon maliban doon sa dalawang abogado ni Garma. Tsaka tinanong lang naman siya kung alin doon nung pwede niyang ikumpirma. 'Di ba? Pero yung sinasabi niya na sinabi sa kanya, ito yung sabihin mo, kulabo nun. Ano lang ito? Sour graping o pareho lang sila ni Bato de la Rosa na gusto nila. Kasi Bato de la Rosa takot na takot sa Quadcom eh. Duwag na duwag si Bato de la Rosa ang harapin ng Quadcom. Lagi niyang ini-insist yung interparliamentary courtesy. Bakit? Kapag ka demonyo bang senador, hindi pa pwedeng exempted ba dapat kapag demonyo ang senador na ipatawag ng Kongreso? Di ba? Dapat nga yung
yung interparliamentary courtesy, dapat nga po doon igalang mo yung pagpapatawag ng kabilang bakod. Ganon din naman kayo kung may papatawag kayong senador. 'Di ba? Igalang rin kayo ng mga kongresista. Humarap din sa inyo. Oh, yan yung check and balance. 'Di ba? Hindi yung sariling interpretation nila na konsintihin mo kami, konsintihin nyo ako kasi pareho tayong mambabatas. Ano, kalaking kagaguhan ni Bato de la Rosa yan. So, ang sinasabi naman rito ni Dan Fernandez, totoo naman na nagkausap kami. Pinatawag namin siya. Totoo yun. Nandun, may dalawa namang abogado rin. Kinakausap lang namin siya para makumpirma kung alam ba niya, makukumpirma niya ba yung reward money, yung reward system ng sistema noon, yung sa war on drugs si Duterte. Di ba? At tingin ko naman, wala namang problema doon. Kasi nga, again, nag-i-investigate sila. Investigators, normally, they talk to the person. Di ba? Yung mga iniimbestigahan nila, yung mga akusado o yung kanilang mga tawag dito, kung sino pa yung other persons of interest, normal lang nakausapin nila yun. Kung ayaw nilang kausapin, normal lang din naman yun. Diba? I-invite nila yung tao, tapos pupunta roon sa hearing, may dalang sariling statement nila, okay lang din naman yun. O kausapin nila prior to the hearing, okay lang din naman yun. Para malaman nila talaga, nangunguha silang impormasyon Alaga namang sila maglabas ng impormasyon nang wala silang alam-alam. So, siyempre, dun po sa mga direktang may alam o posibleng may nalalaman, doon nila ito itatanong. O, kagaya tanungin ka, makumpirma mo ba yung reward money? Ay, hindi ko makumpirma yan. Hindi ko nababasa yung, yung, yung affidavit na tinuturo nyo sa akin. O, kasi humihingi siya ng kopya, hindi siya binigyan. Diba? Siyempre, walang tiwala sa kanya ang Quadcom. Diba? Unless, na talaga siya, nagsabi na, ako alam ko talaga yung may, reward money kasi ganito, ganyan. No? Kaya lang, gaya nga ng sinabi ko kanina, kaya ho naging ganito yung tono ni Grijaldo kasi siya, malapit na yung kanyang retirement tapos na-relieve pa siya sa pwesto. 'Di ba? Dahil sa Quadcom, nabungkat uli yung Barayuga case na in-insist nito ni Montulfo na laliman pa yung investigation diyan at ito na nga ho yung nangyayari. 'Di ba? Ito naman si Colonel Grijaldo tawag dito. Siguro ako lang sa akin lang hindi naman siya dapat mag-react ng ganyan ka-harsh kasi kung wala naman talaga siyang kinalaman, saan ka ba naman makakakita ng gagawa ng krimen? Magsasabi ka pa sa Chief of Police na meron kaming itutumba. Pero hindi ka rin naman dapat mag-react ng ganyan na masyadong para kang natatarantang takot na ewan ko kung pakiramdam niya pero parang takot kung wala ka talagang kinalaman. Kung hindi ka talaga kasali, 'di ba? Kung hindi ka tinimbrehan na may itutumba sa Mandaluyong. 'Di ba? Bakit ka magre-react ng ganyan? Kaya tingin ko deserve niya talaga na matanggal sa pwesto habang iniimbestigahan yung kaso ng pagpatay kay Barayuga. Na maaaring ang kanyang partisipasyon dito, again, palagay ko lang na ang kanyang partisipasyon ay alam niya ang gagawin pagpatay kay Barayuga. Diba? Hindi nga nahuli yung gumawa nun Okay?